Umusad ng sesyon sa Senado matapos mag-over the backward na si Senator Chis Escudero, agad iniluklok bilang Senate President Pro Tempore si Senator Win Gatchalian. Live mula mismo sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Las Bañas. Mean, una sa lahat, si Senator Cayetano pa rin ba ang Senate President? Kung si Senator Ping Lacson ang tatanungin, hindi na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano dahil binakante o dineklara nilang bakante ang lahat ng elected officials ng Senado nang magkaroon sila ng quorum kanina na 12 senador. Pero Jiggy, ito yung tricky part. Walang maihalal na mismong Senate President dahil base sa Senate rules, maliwanag na 13 boto dapat ang maghalal o pataas. 13 pataas dapat ang maghalal ng bagong Senate President. At sa ngayon, itong na tinatawag nila kanilang sarili na the new majority bloc, itong grupo nila Senator Soto, ay meron lamang 12 senador. Balikan natin, Jiggy. Ano ba ang nangyari ngayong hapon at paano nagkaroon ng new majority bloc? Pasado alas 3:20 kanina ng hapon nang sorpresang magpakita sa sesyon itong si Senator Chis Escudero. Yan ay matapos mabalot muli ng tensyon ang session hall dahil nga nakita natin na naghihintay muli itong minority bloc dahil walang pasabi sa kanila kung magkakaroon ba ng sesyon o wala ang Senado dahil absent pa rin sila Senate President Alan Peter Cayetano at ang mayorya. Gayunman, Jiggy, pagdating ni Senator Chis Escudero, nagkaroon ng 12 na senador ang grupo nila Senator Tito Soto. Agad na umakyat sa rostrum si Senator Win Gatchalian at itinuloy at niresume yung sesyon ng Senado. Agad ding tumayo si Senator Tito Soto at idineklarang bakante lahat ng elected position ng Senado. After which, kanilang pinagbotohan at hinalal si Senator Win Gatchalian na Senate President Pro Tempore o Acting Senate President. At binakante rin, Jiggy, lahat ng committee chairmanship at naghalal ng mga bagong chairman base sa kung sino yung present sa sesyon kanina, mostly galing nga sa minority bloc na ngayon ay new majority bloc. Pakinggan natin at panoorin natin yung nangyaring yan kanina sa sesyon, Jiggy. The 69th session of the Senate in the first regular session of the 20th Congress is hereby called to order. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Second. Duly seconded. The motion is approved. Mr. Presiding Officer, I move that we proceed with the election of the Senate President Pro Tem. Is there any objection? Hearing none, motion is carried. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President Pro Tempore. Is there any objection? Seconded. Duly seconded. The motion is approved. Thank you, dear colleagues. That I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. That I will support and defend the Constitution of the Philippines. That I will obey the laws, legal orders, and decrees. So help me God. Thank you, sir. Thank you.
Gigi, hindi lang acting Senate President ang inihalal, kundi bagong Senate Secretary, bagong Senate Sergeant at Arms at maging chairman ng mga komite. Basahin ko na lamang yung ilan sa kanila. Yung pinakamalaki at much sought after Senate Blue Ribbon Committee ay nabawi ni Senator Erwin Tulfo mula kay Senator Pia Cayetano. Si Senator G.V. Ejercito ang chairman ngayon ng Senate Finance Committee. Senator Tito Soto ang chairman ng Senate Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation Committee. Si Senator Ping Lacson ang Public Order and Dangerous Drugs at si Senator Raffy Tulfo ang chairman ng Public Services. Jiggy, balik sa'yo. Mayan, bukas ay magkakaroon dapat ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Paano mangyayari dito? Ang sinasabi ni Senator Erwin Tulfo at iginigiit niya, siya na ang chairman ng Blue Ribbon Committee ngayon at ang itinatakda niyang pagpapatuloy ng pagdinig ng flood control scandal ay hindi bukas kung hindi sa Lunes. So kung itutuloy ng dating Blue Ribbon Committee leadership nila Senator Pia Cayetano, Senator Rodante Marcoleta yung pagdinig bukas, sabi ni Senator Erwin Tulfo maikukonsidera daw na illegal yung aksyon na yan dahil nga naninindigan Senator Erwin Tulfo na ang susunod na hearing para sa flood control scandal ay sa darating na Lunes, sa susunod na linggo, dahil aayusin daw muna nila yung mga guests na kanilang iimbitahan. Jiggy. At technically parang sila na mayorya ngayon, no? 12-11 ang nangyari o 12-10, parang gano'n, di ba? So, yung pagko-convene nila, ito ba yung, kumbaga, yung paglipat talaga ni Senator Escudero, ito na yung window na inaabangan nila para makapag-convene kahit 12 sila at hindi pa 13? Naipaliwanag nila, Jiggy, yung nangyaring pag-convene kanina at ang iginigiit nila ngayon nila Senator Win Gatchalian, Senator Erwin Tulfo and the rest of the new majority bloc may legal na basihan. Yung ginawa nilang pag-convene kanina kahit walang 13 dahil bukod sa may legal na basihan, may dati ng ruling daw na nagsasabi na 12 ay pwedeng mag-constitute ng quorum at binase kasi nila yan hindi sa 24 Jiggy kundi sa 22 senators. Pakinggan natin yung paliwanag ni Acting Senate President Win Gatchalian. Neither house shall, during sessions of Congress, adjourn for more than 3 days without the consent of the other house. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. In the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore, and members of the majority, we are compelled to call the session to order. Jiggy, paliwanag naman ng itinalagang spokesperson ng bagong majority bloc na si Senator Erwin Tulfo. Kaya 22 yung basihan ay dahil 1, Senator Bato de la Rosa ay nagtatago, 2, si Senator Jinggoy Estrada ay nakakulong. So 24 minus 2, simple math lang, 22. Divided by 2, Jiggy, 11. So plus 1, that becomes majority yung 12. Kaya daw nagawa nila na mag-resume ng sesyon kanina. Gayun pa man, uulitin ko, hindi sila makapag-elect ng bagong Senate President at nananatiling acting Senate President si Senator Win Gatchalian dahil malinaw sa Senate rules na para makapag-elect ka ng bagong leader ng Senado, dapat 13 pataas ang boto. Pakinggan natin ang paliwanag ni acting Senate President Win Gatchalian. 12 is based on majority of 22 senators, over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco, that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes. Sabi rin ni Senator Gatchalian, ang mahalaga ngayon
ay nag-resume ang sesyon at may functioning Senate na sila, lalo't napakaraming mga panukalang batas ang dapat na talakayin. Bagamat, we have to take note, Chigi, na ngayon ang huling araw ng sesyon bago nga, pagkatapos kanina ay nag-adjourn na rin sila. May tinatawag tayong adjournment sine die. Ibig sabihin yan ay mag-adjourn na, nakabreak na ang sesyon at magbabalik na lamang sila sa mismong araw ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa umaga niyan ay magre-resume ang session. I don't know if we have it, but we can play again another soundbite mula sa ambush interview naman ni Senator Win Gatchalian. Babalikan natin yung soundbite na yan. Pero ang dami kong tanong sa iyo, no? Kasi nung mga nakalipas sa araw, ang sinasabi ni Senator Erwin, may 2 senador na tatawid. Ito na ba, kumpirmado na ba na si Senator Cheese yung kanyang tinutukoy? At pangalawa, yung alam naman natin na may napipintong plunder case tong si Escudero. May naririnig ka ba dyan na mayroong bang deal na nangyari? At pangatlo ay itong pag-convene today ng Senado ay bakit importante ito? Kasi although nabanggit kanina Senator Gatchalian na parang magkakaroon sila ng constitutional violation, pero alam din natin na ang daming mga court petition sila Senator De La Rosa, Senator Jinggoy na sila hayaang maka-attend online. So ito yung mga naglalaro na mga tanong sa aking isipan na Mean. Oo, ang sinasabi kanina, syempre yan naman talaga yung number 1 na tanong, Bakit biglang nagbago ang isip ni Senator Cheese Escudero at lumipat sa Soto Group o doon sa minority block, Ang paliwanag ng spokesperson ng majority block ni Senator Erwin Tulfo, hindi na konforme at hindi na raw masaya si Senator Cheese Escudero sa nangyayaring impasse at itong hindi pagdalo sa sesyon ng Senado. Pakinggan lamang natin, balikan ko lang, sa tama yung sabi mo, may mga hush-hush in the past days, sino ba yung lilipat, si Senator ganito, si Senator ganyan. Pero mukhang na-confirm kanina na mukhang na si Senator Cheese Escudero nga yung talagang nag-over the backod. About his craft case, ang sinasabi ni Senator Erwin Tulfo kanina ay di arestuhin kung meron ng warrant of arrest. At yung tanong mo rin kanina, good question, ano ba ang deal dyan? Ang sabi ni Senator Erwin Tulfo, walang hininging kapalit si Senator Cheese Escudero sa kanyang pag-over the backod at pagtalon sa kampo na Soto at tumulong sa paghalal ng bagong liderato ng Senado. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Po kayo, sir, bakit po acting SP? Why not SP? Because it's 13. It's in the law. Kailangan mo 13. We don't have 13. So, but then we can elect the pro tempore because it doesn't say 13. Senate President. So, Senator Cayetano is still the Senate President. Because we don't have 13. It's against the law naman, di ba? We only have 12. So, well, he will be a virtual Senate President. It is what the law says. You have to have 13. We don't. Acting President, acting Senate, but he's the presiding officer from now on. So, kung hindi pumasok Senator Cayetano, it will be Senator Win who will be presiding from now on. Ang gusto namin bumalik na sa trabaho. Hindi tayo pwedeng ganito for the rest of our lives. Ang dami nakabindin na legislation. So, kailangan magtrabaho. At may payag na ba si Senator Escudero kung bakit siya nag-over the backod na? Meron na, nakahabol bago tayo tumayo ngayon. So please allow me na medyo basahin dahil ang sinasabi ni Senator Cheese Escudero dun sa kanyang naging desisyon at sa kanyang hiwalay na pahayag, hindi na raw katanggap-tanggap yung nangyayari sa Senado na hindi na sila nakakapaggampan ng kanilang tungkulin. At kapag sumusobra na raw itong political division na ito at napipigilan na sila sa kanilang mandato na gawin yung kanilang trabaho bilang mga senador, panahon na raw para magkaroon ng tapang na unahin ang institusyon kaysa sa sarili. Sinabi rin ni Senator Cheese Escudero at iginiit niya na hindi ito usaping pampolitika. Wala raw siyang sinasamahan at iniiwan na kampo o paksyon, pero sa ganitong sitwasyon na naapektuhan ang kanilang kakayanan, agampanan ng tungkulin, kailangan na raw talaga niyang magdesisyon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mean Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat,
mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.